You. Hey, hey, hey. Kumusta naman kayo dyan? It's been a long time. Inhale. Inhale muna tayo. Exhale. Inhale ng malalim sa ilong. Exhale. Pwede kaya itong liwanagin? Pwede siguro. Niliwanag kaya ito. Kasi guys, masyado ng gabi. Pero kita pa ang aeroplanong dumadaan. Okay. Welcome to Buhay Sakto Vlog. Nandito po tayo ngayon sa ating favorite place. Medyo madilim nga lang kasi nagbuhat pa tayo ng tubig para may stock tayo ng tubig. Kaya biglang lumubog yung araw. Kaya nabutan tayo ng gabi. Okay lang, in 12 minutes tapusin lang natin to. Nag-iisip pa ako ng topic natin for today. May gusto ba kayong mga topic? Unang topic natin ay syempre yung ating pagbabalik. Pagbabalik ng vlog. Ang tagal na muli natin vlog. Para tayong matagpo ang may ilaw. Okay talagang ganito ang ating magiging view. Okay lang. Ah, wow, sana nabating yung maganda sana dito yung view ng kung andito yung full moon kagabi. Sabi ko na dadan dito ako kagabi. Okay lang. Okay, update. Kamusta naman kayo dyan? Ito po, ayos pa naman ang ating vlog. Matagal tayong hindi nakapag-vlog dahil tambay na naman tayo sa bahay. Ang hirap pag napapatambay ang nangyayari. Syempre, yung vlog ko naman depende yan sa mood eh. Gusto ko lang yung parang biglaan, hindi na plano, pero biglaan na lang napablog. Parang ganito. Kasama pa rin natin ang ating bike. Shadow na siya. Shadow. Ganda pa rin ang view dito. At least matry natin yung ganitong view. Ganito pala ang ganda. Ganda naman pala dito. Kita yung yung flow ng dagat. Di ba? A different vibe for a different day for us. Okay. 2 minutes ang lumipas. Inhale po tayo ng malalim. Importante po ang pag-i-inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale ng oxygen ng malalim. Exhale. Okay, pangalawang aeroplano. Ayan na, bilangin natin kung nakailan na tayo nakadalawa na tayo. Thank you po sa inyo na mga nanonood pa rin hanggang ngayon. Yung para po sa mga bago, welcome to our Buhay Sakto. Ang tawag dito? Vlog. YouTube vlog. Minsan lang tayo nag-upload sa Facebook. Mas madalas pa rin sa YouTube. So, kaya natin yung ginagawa para ma-update naman kayo kung anong meron sa Buhay Sakto, anong nangyayari. Lumipas na po ang 1 taon nung umaten tayo ng Hippie Fest. Nakakamiss. Hay, kung alam ko lang. Wala, hindi kasi nasama sa plano eh. Parang hindi kayang gumawa ng event ng yearly. Parang gusto ko munang pag busy na yung mga tao, hindi mo na kayang gawin yung mga bagay yearly. At para din hindi ang tawag doon, yung para hindi ka masyado masawa. Pwede mong gawing every 2 years. Okay? So, pwede tayong matin. Possible, kung di tayo nakatin ngayon, next year na lang. So, para yung mga bagay-bagay na nangyayari, merong iba-iba. So, itong mga ginagawa ko this year, gagawin ko after 2 years. Gets nyo? So, gagawin ko, yung ginawa ko 2 years ago, yun yung uulitin ko ngayon. Yan.
So last year nag-hippie fest ako, ngayon hindi. Next year na lang ulit. Okay? Meron tayong mga upcoming events, meron tayong Gulay pa More. Atin tayo dyan, November 30. Wow! Tapos meron tayong December 6, Bike Fest. Kita tayo doon. Tapos meron tayo maraming event na parating. So, yan yung ating mga inatinan. Gumagawa tayo ng mga sariling event para maging makabuluhan ang ating taon-taong buhay. Ayaw ng mga tao yung buhay na masyadong monotonous. Kahit pa paano gusto ng tao is may iba naman. Hindi pa ulit-ulit. Sana hindi kayo nadidiliman. Uy! Ganda, diba? Ang ganda ng view dito. Wow! Sayang nasan yung buwan, hindi nagpakita. Asa kaya yung buwan? Full moon kahapon, hindi dapat nandito kahapon. Sige, next month na lang. May aeroplano naman tayong parating. Asa na siya? Ayan o, yung ilaw na yan. Okay. So every 2 years gagawin natin yung mga bagay-bagay. Ay, grabe. Isa sa lang sa naisip ko na topic is yung tungkol sa law of familiarity. Na-discuss ko na ba yun? Merong mga bagay kaya ang tao is nababawasan ng kanyang ligaya, ang kasiyahan, dahil nasasobrahan na ang familiarity. Kailangan dumating sa point na tawag dyan, itantsahin mo yung kaligayahan. Kasi meron kang ginagawa na minsan magsasawa ka na dahil lagi mo nang ginagawa. Or naalala nyo yung meron kayong gustong bilhin, gusto nyo bilhin, tapos nung nabili nyo na, nandyan na siya, hindi mo na pinapansin, nakakalat na lang. Ganon yung familiarity. Ganon din yung nangyayari sa tao. Lagi siyang nandyan, lagi siya nakakalat. Hindi mo na siya napapansin kasi lagi siya nandyan. Kaya dapat ang tao meron siyang time to recovery. Kumbaga meron kang karelasyon, meron kang kasama sa bahay, darating yung time magsasawa ka rin. Kailangan mo ng space. So meron akong binigyan ng advice na mag-asawa. Sabi ko, pag feel nyo na nag-aaway na kayo lagi, hindi ibig sabihin na parang maghihiwalay na kayo. Ibig sabihin lang, kailangan nyo lang magkaroon ng space. So dapat pinag-uusapan nyo yun. O sige, magbakasyon ka muna, magbabakasyon din ako. Bakasyon muna tayo ng 3 buwan. Yan, magandang kataga, 2 buwan. Pero hindi tayo maghihiwalay. Kailangan lang natin ng space. Kasi ang mga tao nagsasawa din sa mga pagmumukha natin. Nagsasawa rin naman ang mga tao sa pagmumukha natin. Nagsasawa rin tayo sa mga pagmumukha nila. Kaya nga importante yung making new friends. Meron kang mga bagong nakikita. Hindi na lang paulit-ulit yung mga nakikita mo. Paulit-ulit na lang yung mga bagay na ginagawa mo sa buhay araw-araw. Siyempre magsasawa ka rin. Okay? So kailangan mo ng space at magugulat ka na lang pagkatapos ng space na yon, babalik ka sa iyong mga relasyon na, hi, I realized na miss ko na kayong ulit. Oo, ganun. Mga may iba nga, yung mga baguhan, Sunday pa lang, na miss na niya. Yan. Pero pag ngayon, yung mga matagal na magkakasama, kailangan mga 1 buwan, 2 buwan kang mawala para ma-miss. Depende sa tindi ng lalim ng iyong relasyon. Kung mas malalim, mas matagal. Kasi, di ba may kasabihan nga tayo, mas marirealize mo yung importance ng isang tao kapag matagal na siyang nawawala. Ganun talaga. So, kailangan i-experience mo. Kumbaga, physically, pwede kayo maghiwalay saglit. Pero, ang tawag doon, space lang. You need space. Space. Ibig sabihin para makapag-isip. Anong recommendation ko? Gusto mo magkaroon ng space? Punta ka sa isang island.
mag ano ka doon, mag meditation, magkaroon ka ng time mag-isip-isip, magbigay ka ng mga bagay na kailangan mong gawin sa buhay, mag-isip-isip, magplano, makakapag alam mo yung retreat, para kang ano, nagkakaroon ka ng panibagong renew sa buhay mo. Yes! So, para ka ma-excite ulit, kailangan mo ng gano'n yung tinatawag nating tawag dyan? Refresh space. So, tingnan natin ito kabila, ako mas maganda dito. Baka mas malinaw ako dito. Yun, ang liwanag. Ang liwanag. Hindi ko makita. Masyado maliwanag. Okay, tatansyahin ko na lang yung oras. Ang oras natin ay 6:30. So meron na lang tayong 1.5 minute. Okay. So dahil na-realize na natin na meron tayong space, mararanasan mo. Kaya mga may karelasyon, dapat nakaplano yan. O, time for space ha. Yan. Hindi lahat nadadaan sa walang katapusang awayan, bangayan. Kailangan dumating sa point na parehas kayo naghahanap na ng space. Huwag niyong hayaang matapos ang lahat sa kadadakdak. Kailangan magkaroon kayo ng space. O sige, ano muna tayo? Space muna tayo ng 1 buwan, 2 buwan, mga ganun lang. Okay? And babalik ka renewed. Okay? So, I love you all. Dito lang tayo sa Buhay Sakto kasi gusto natin nagbibigay po tayo ng ating mga point of view sa buhay. Matagal ko nang iniisip yan tungkol sa law of familiarity. Dahil masyado ka ng pamilyar, hindi mo na ina-enjoy yung mga tao na napaka-importante sa buhay mo. Lahat ko kayong lahat. Gusto ko lahat po tayo magkaroon ng masaya, payapa at malayang buhay. Meron tayong mag-enjoy sa life at i-enjoy natin to sa mga tao na kasama ang mga taong mahal natin sa buhay. Battery is low, nawatay na siya. Talaga wala na, mamatay na. Wala talaga sa plano ang ating vlog. Wala rin tayong ilaw sa bike. Wala rin tayong battery. Another. Okay, last 9 seconds, 3 seconds. I love you all, bye bye.